Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Papa Dudut. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang pagmamahal ay hindi agad kumukupas gaya ng isang larawang niluma ng panahon. Higit din sa larawan ang mga alaalang nabuo na mananatiling bago sa tuwing ito ay sasariwain. Tara na't maiyak at kiligin sa kwento ng ating letter sender ngayong gabi. Dear Papa Dudut, kumusta po kayo? Ako po si Ria, taga Quezon Province. Narito po ako upang tulungan ang aking lola Imelia, 75 taong gulang na. Naibahagi ang kanyang kwentong pag-ibig sa inyong programa. Ngayon pa lamang po ay nagpapasalamat na ako kung sakaling eto man ay mabasa ninyo. Sana rin ay magustuhan ito ng inyong mga tagapakinig at may mapulot silang aral mula sa kwentong ito. Hindi lamang sa buhay kundi pati na rin sa larangan ng pag-ibig. Humihingi rin ako ng pasensya ngayon dahil hindi ako gaanong kagaling magkwento. Ngunit sinikap kong isulat ito ng maayos sa abot ng aking makakaya. Ang kwento pong inyong mapapakinggan ay nakabase sa pagsasalaysay ni Lola Emilia. Nang minsang ikwento niya sa akin ang tungkol sa kanyang buhay pag-ibig. Malamig ang panahon noon dahil tag-ulan at kinansela ang klase dahil na rin sa bagyo. Papunta ako noon sa sala para manood ng TV nang makita ko si Lola Emilia na nakatanaw sa labas ng bintana. Si Lola Emilia ay kapatid ni Lola Bising na ina ni Mama. Lola Emilia, malumanay na tawag ko rito. Ayos lang po kayo? Tanong ko pa sabay ngiti. Oo iha, salamat. Sagot nito ng mahinahon. Mababanaag mo ang katandaan sa kanyang boses dahil na rin sa mga kabagalan nitong pagsasalita. Nang mga oras na yon, naisip kong baka may masakit sa katawan nito at hindi lang nagsasabi. Lagi kasi siyang humihingi ng tawad sa aming mag-anak dahil di umano ay sinasabi niyang nagiging pabigat siya sa amin at nakakadagdag pa sa gastusin sa bahay kung saan ay hindi naman totoo. Pensyonado si Lola Emilia dahil isa siyang retiradong guro. Bukod doon ay maayos naman ang kalagayang pang-pinansyal namin dahil maganda naman ang trabaho ni na Papa at Mama. Agad akong lumapit sa kanya upang daluhan siya sa pagsilip sa bintana. Mula roon ay tanaw ang may kalawakang taniman at basang lupa dulot ng pag-ulan. Sigurado ho kayong ayos lang kayo ha? Paninigurado ko pa. Oo iha. Huwag kang mag-alala. May naaalala lang ako. Ang sabi pa nito at saka saglit na tumigil at muling tumingin sa labas ng bintana. Pwede ko bang malaman kung ano yon Lola? May galang na tanong ko. Hindi kaagad siya sumagot. Bagkus ay tinignan niya lamang ako saglit at pagkatapos ay parang nakita ko sa kanyang matang bakas ng kalungkutan. Gusto mo ba talagang malaman apo? Tanong niya. Tumango ako bilang pagsang-ayon at doon nagsimulang magkwento si Lola. Tagulan daw noon dahilan kaya't makulimlim ang paligid.
Kalalabas lang ni Lola Emilia ng eskwelahan nang bumuhos ang ulan. Wala raw siyang dalang payong ng mga oras na yon dahil nakalimutan niya ito nang umagang umalis siya sa kanilang bahay. Nagpasya si Lola Emilia na magpatila na lamang ng ulan sa waiting shed. Ngunit ilang oras din ang itinagal at tila parang wala na raw itong katapusan. Napakamot na lamang siya sa kanyang ulo at napagdesisyonang umuwi. Wala naman daw kasing cellphone ng mga panahon na yon. Kaya hindi niya kayang magpasundo sa kanyang tatay na si Lolo Ignacio. Mabuti na lamang daw at may plastic bag siyang dala. Kaya naman ibinalot niya muna ang kanyang mga notebook doon bago sumugod sa malakas na ulan. Gayunman, bago niya raw ito gawin, ay isang lalaki ang lumapit sa kanya at nag-offer ng payong. "Sumukob ka na dito," ang sabi raw nito. Ayon kay Lola ay hindi niya raw ito pinansin dahil hindi naman niya ito kilala. Natakot din daw siya dahil bigla-bigla na lamang siyang inalok nito na sumukob sa payong na hindi naman daw niya kilala ito ng personal. Sa kabilang banda ay naisip ni Lola na baka bukal sa loob ng lalaking yon na magmagandang loob nang sa gayon ay makauwi na rin siya. "Di bali na," tanggi pa ni Lola. "Sige na, parang kanina ka pa dyan eh. Huwag ka mag-alala, hindi naman ako masamang tao. Kapwa mo rin ako estudyante rito," paliwanag pa ng lalaki. Nang sabihin daw yon ng estranghero sa hindi may paliwanag na dahilan ay tila gumaan ang pakiramdam ni Lola rito. "Saan ba ang daan mo?" tanong ni Lola Emilia. "Sa may pinapil tapos liliko ako ng kaunti. Sa buka na lang ang bahay namin," saad nito. Napagtanto ni Lola Emilia na doon din ang daan niya, ngunit may kalayuan pa ng kaunti ang bahay nila dahil bandang gitna sila ng nayong yon at hindi sa bukana. "Sige na nga, sasabay na ako," sagot nito. "Kapag may nangyaring masama sa akin, ikaw lang ang sisisihin ko ha," dagdag pa ni Lola. Napansin kong lumaki ang ngiti ni Lola Emilia nang ikinuwento niya sa akin yon na parabang kahapon lang ang lahat. "Tapos Lola, ano pong nangyari?" tanong ko pagkatapos ay nagpatuloy sa pagkukwento si Lola. "Parang ngayon lang kita nakita sa eskwelahan natin, sa laysay ni Eduardo. Hindi naman kasi ako lumalabas ng silid-aralan. Doon ako kumakain sa loob tuwing darating ang oras ng pagkain dahil may baon naman ako," paliwanag pa ni Lola. "Ah, kaya naman pala. Teka, nakalimutan ko magpakilala. Ako nga pala si Eduardo. Ikaw, anong pangalan mo?" "Ako si Emilia, 4th year high school na ako." "Ikaw ba?" tanong ni Lola pabalik dito. "Parehas pala tayo," maikling tugon ng lalaki. Sa paglalakad nilang yon sa gitna ng pilapil ay marami pa silang napagkwentuhan ng lalaking nagpakilala sa pangalang Eduardo. Gaya na lamang ng ilang taon na sila. Kung saan ay nalaman nilang pareha sila ng edad na 16 anyos. Natapos na lamang yon nang makarating sila sa bahay ni Eduardo. "Saan ba ang bahay mo?" "Dito na kasi ako eh," sambit nito. "May kalapitan na rin dito. Maraming salamat sa pagpapasukob mo sa payong mo, Eduardo ha," sambit ni Lola Emilia at pagkatapos daw noon ay ngitian niya ito. "Kung gayon ay maaari mo nang hiramin itong payong ko at ibalik mo na lamang bukas kapag nagkita tayo sa eskwelahan," alok pa ni Eduardo. "Ay naku, hindi na't nakakahiya. Ayos lang ako at medyo mahina na rin naman ang buhos ng ulan. Kaya ko na to," tanggi ni Lola dahil sa nahiya na rin daw siya sa alok nito. "Ano ka ba? Huwag ka nang mahiya. Hiramin mo na ito. Mamaya niyan ay magkasakit ka pa at hindi makapasok. Tandaan mo, magtatapos na tayo. Dapat nating iwasang lumiban sa klase," litanya pa raw ni Eduardo. Papadudot, sabi ni Lola Emilia, yun ang unang araw na nakilala niya si Eduardo. Ngunit ayon sa kanya ay parabang matagal na silang magkakilala.
dahil mabilis niya itong nakagaanan ng loob. Sigurado ka ba dyan? Hindi ba magagalit ang nanay mo kapag pinahiram mo sa akin ang payong mo? Tanong pa ni Lola. Hindi akin naman yan. Sige na't nang makauwi ka na bago pa tuluyang dumilim ang paligid. Wika naman ni Eduardo. Sige, salamat ha. Bukas na bukas, ibabalik ko rin tong payong mo. Magkita ulit tayo bukas sa tarangkahan ng eskwelahan bago mag-uwian. Huling sinambit ni Lola bago siya tuluyang umuwi. Papa Dudut, sabi nga ni Lola Emilia, gaya ng napag-usapan nila ni Eduardo, ay nagkita ulit sila sa labas ng eskwelahan ng sumunod na araw bago mag-uwian para maibalik niya ang payong nito. Nagbigay din si Lola ng isang supot ng manggang kalabaw na nakuha rin niya sa kanilang taniman bilang pasasalamat kay Eduardo. Simula noon ay mas lumalim pa raw ang kanilang pagkakaibigan at pag-amin ni Lola Emilia ay paunti-unti ay parabang pati ang kanyang damdamin kay Eduardo ay lumalalim na rin. Sa eskwelahan ay madalas silang nagkikita. Lumalabas na rin daw ng silid-aralan si Lola para samahan si Eduardo na kumain sa kantina kapag bakanting oras. Nagkasundo na rin daw sila sa maraming bagay na hindi naakalang magkakasundo sila. Lalo pa raw nahulog ang loob ni Lola Emilia kay Eduardo. Nang minsang yayain siya nito na magsimba sa maliit na kapilya sa kanilang nayon. Noon din daw kasi humingi si Lola ng sign sa Panginoon na kung sino man ang unang lalaki na magyayaya sa kanya sa simbahan upang magsimba ay yun na rin sana ang unang lalaking magiging nobyo niya. Sa edad kasi na 16 ay wala pang nagiging nobyo si Lola Emilia dahil na rin sa pagiging istrikto ni Lolo Ignacio na kanilang tatay. Tara sa bakanting lote, yayan ni Eduardo kay Lola nang matapos ang misa ng tanghaling yon. Pwede naman, tugon pa ni Lola. Wala ka pa namang gagawin hindi ba? Tanong pa nito. Wala pa. Nagpaalam naman ako ng maayos kina nanay at itay na magsisimba ako ngayong araw. Kaya tiyak kong hindi pa nila ako hahanapin. Saglit lang tayo dun ha? Oo, magpapahinga lang tayong saglit tapos uwi na rin tayo. Paliwanag pa ni Eduardo. Pero teka, sambit ni Lola Emilia saka saglit na huminto sa pagsasalita. Hindi ba nakakahiya at hindi magandang tingnan na magkasama ang isang babae at lalaki sa isang lugar nang silang dalawa lang? May pag-aalinlangan pa ang saad nito. Bakit naman nakakahiya? Wala naman tayong gagawing masama o hindi maganda. Depensa pa ni Eduardo. Naisip ni Lola Emilia na tama naman si Eduardo sa kanyang sinabi kaya't pinaunlakan niya ang pagyaya nito sa kanya sa bakanting lote. Tirik daw ang araw ng mga oras na yon. Masarap pakinggan ang mga huni ng ibon. Habang namamahinga sila sa puno ng manggang may mayabong na dahon na nagsisilbi nilang lilim ng mga sandaling yon. Ang sabi ni Lola ay kapwa sila nakasandal sa malapad na bias ng punong yon. Nang biglang magsalita si Eduardo. Emilia, may gusto sana akong sabihin sa iyo. Nang mga sandaling yon ay parang nahihiya pa raw ito sa nais sabihin. Ano yun Eduardo? Tugon ni Lola, sabay tingin direkta sa mukha nito. Hindi raw kaagad sumagot si Eduardo sa tugon ni Lola kaya't lalo siyang napaisip sa nais nitong sabihin. Eduardo? Segunda pang muli ni Lola. Emilia, gusto kong biting sabi nito. Gusto mong ano? Muling tanong daw ni Lola Emilia na tila naiinip na sa nais sabihin nito. Gusto ko sanang sabihin sa iyo na gusto kita. Nauutal at hindi raw makatitig ng diretsyo si Eduardo kay Lola Emilia nang sabihin niya ang mga katagang ito. Habang nagkikwento si Lola Emilia sa karanasan niyang yon, ay mataman akong nakatitig sa kanyang mukha at nakita ko na parabang nagkabuhay ang kanyang malamlam na mga mata. Parabang sarap na sarap siyang sariwain
ang mga ala-alang yon. Alam mo ba, Ria Apo? Kilig na kilig ako ng mga oras na yon. Sambit pa ni Lola at saka siya muling nagpatuloy sa pagkukwento. Gusto mo ako? Sigurado ka ba dyan sa sinasabi mo? Paninigurado pa ni Lola kay Eduardo. Oo, Emilia. Una pa lang kitang nakita nang minsang umulan nung tayo nasa paralan at nagkita ay nagustuhan na kita. Sa katotohanan kaya kita nilapitan noon ay dahil nabighani ako sa iyo. Paliwanag pa ni Eduardo. Ganun ba? Hindi makapaniwalang sabi pa ni Lola. Oo, Emilia. At kung mamarapatin mo ay pwede ba akong umakyat ng ligaw sa inyo? Nang sabihin daw yun ni Eduardo ay tila bumilis ang tibok ng puso ni Lola. Hindi dahil sa mga paru-parong nararamdaman niya sa kanyang tiyan, kundi dahil sa kabang baka hindi magustuhan ng kanyang ama na si Lolo Ignacio ang ideya na magkaroon siya ng nobyo. Lagi raw kasing sinasabi nito na bata pa siya at papayagan lamang siyang magkaroon ng kasintahan sa tamang edad o di kaya kapag may napatunayan na siya sa buhay. Sa kalagitnaan ng pag-iisip ay ibinaling ni Lola kay Eduardo ang kanyang paningin. Nasumpungan niya na nakatingin din ito sa kanya. May problema ba? Tanong ni Eduardo. Ang totoo niyan, gusto rin kita, Eduardo. Humingi ako sa Diyos ng senyales at ikaw ang naging sagot niya sa akin. Ngunit hindi ako masisiguro ang magiging desisyon ng mga magulang ko kung sakali mang umakyat ka ng ligaw sa akin. Kaya ko namang maghintay, Emilia. Kaya ko. Papadudot matapos raw ng araw na yon, nang sumapit ang gabi ay hindi raw halos makatulog si Lola Emilia sa labis na pag-iisip sa maaaring kahinatnan ng pag-amin nila ni Eduardo ng nararamdaman para sa isa't isa. Papaling-paling daw siya ng pwesto ng pagtulog hanggang sa dapuan na lamang siya ng antok. Papadudot lumipas ang mga araw na patuloy ang naging pagkikita ni Lola Emilia at Eduardo. Hindi rin naman maiiwasan yon dahil parehas sila ng eskwelahang pinapasukan. Kaya't mas lalong lumalim ang kanilang nararamdaman sa isa't isa. Napadalas din ang kanilang pagpunta sa malawak na bakanting lote bilang pamatay oras pagkatapos ng klase bago umuwi sa kani-kanilang tahanan. Ayon kay Lola ay parang sila na ni Eduardo ngunit hindi opisyal dahil wala naman daw formal na panliligaw na nagaganap. Kumbaga sa panahon natin ngayon ay meron na silang mutual understanding sa isa't isa. Ayon pa kay Lola ay marami silang masayang alaalang pinagsaluhan ni Eduardo sa lugar na yon. Hanggang sa mapag-usapan nila ang nalalapit nilang pagtatapos ng high school. Malapit ng araw ng pagtatapos. Saan ka magkukolehiyo? Tanong ni Lola sa lalaki. Hindi ko alam Hindi na rin yata ako magpapatuloy sa pag-aaral at tutulong na lamang ako kay tatay sa pagsasaka. Sagot nito. Sigurado ka ba dyan? Iba pa rin ang may tinapos. Saad pa ni Lola. Alam ko yun, Emilia. Ngunit hindi ko naman maaaring pilitin sila tatay kung wala naman silang kakayahang pag-aralin ako. Ikaw ba, anong kukunin mong kurso sa kolehiyo? Tanong ni Eduardo pabalik. Kukuha ako ng kursong edukasyon. Yun kasi ang gusto ko at gusto rin nila nanay para sa akin. Paliwanag pa ni Lola. Maganda yan. Nang sa gayon ay maging maganda rin ang buhay mo. Nang sabihin daw yun ni Eduardo ay tila naging malungkot ang tono nito. Sa katunayan yan ay hindi ako dito pag-aaralin nila nanay, ang wika pa ni Lola Emilia. Ha? Saan? Gulat na tanong nito. Sa probinsya ng Quezon. Nandun kasi ang kapatid ni nanay na guro din, si Tia Cecil. Ibig sabihin ay malalayo ka sa akin, Emilia? Ang sabi pa nito. Dali-dali raw nitong hinawakan ang kanyang kamay ni Lola at saka siya tinitigan ng mata sa mata. Sigurado ka na ba dyan? Tanong pa nitong muli. Wala naman akong magagawa, Eduardo. Kailangan kong sumunod. Bukod doon ay gusto kong makapag-aral nang sa ganon ay may mapatunayan ako kina Itay. Litanya pa ni Lola. Paano naman ako, Emilia? May lungkot na tanong ni Eduardo kay Lola.
Papadudod, sabi sa akin ni Lola kahit siya hindi alam ang isasagot kay Eduardo sa tanong na yon. Hindi pa naman daw kasi silang opisyal na magnobyo at magnobya. Kaya naman hindi siya nakakasigurado sa kahihinatnan nilang dalawa. Isa pa iniisip niya rin ang magiging reaksyon ng kanyang ama kapag nalaman itong nagkakamabutihang loob na sila. Naging dahilan yon upang labis siyang malito ng mga sandaling yon. Hanggang sa dumating ang araw na nagulat na lamang si Lola Emilia nang may kumatok sa kanilang tahanan. Tanghali daw yun na tila nagbabadyang bumagsak ang ulan mula sa kalangitan. Kasalukuyan silang nasa hapagkainan nang agawin ang atensyon nila ng tawag mula sa labas ng kanilang tahanan. Tao po, paulit-ulit na sigaw ni Eduardo. Pinagbuksan daw ng pinto ni Lola Emilia ang taong yon at gayon na lamang ang gulat niya nang makita kung sino yon. Eduardo, anong ginagawa mo rito? Gulat at mahinang bulalas nito. Emilia, narito ako para… Naputo lang sasabihin ito nang biglang tumayo si Lolo Ignacio mula sa hapagkainan. Naging abot-abot ang kaba ni Lola Emilia at halos maubusan daw siya ng hangin ng mga sandaling yon. Yun na yata ang pinaka nakakakabang pangyayari sa buhay ko, apo. Patuloy pa rin sa pagkikwento si Lola pagkatapos ay muling sumilip sa bintana. Talaga po, Lola? Tanong ko na gaya niya ay napatanaw din sa labas. Napansin kong medyo humihina na ang ulan. Hindi na ito kagaya ng kanina. Oo, talagang abot-abot ang kaba ko. Pakiramdam ko ay mahihimatay ako anumang oras. Sagot niya sabay tawa ng bahagya. Ano pong sumunod na nangyari, Lola Emilia, nang tumayo po si Lolo Ignacio? Ano pong naging reaksyon niya na isang lalaki ang kumakatok mula sa labas? Sunod-sunod kong tanong at muling nagpatuloy si Lola sa pagkakwento. Anak, sino yan? Tanong daw ni Lolo Ignacio kay Lola Emilia habang unti-unti ay papalapit na ito sa kanila ni Eduardo sa may pintuan. Tay, si utal-utal at hindi makasagot na maayos dahil sa labis na kabang nararamdaman niya. Nang tuluyan daw itong makadako ng pintuan ay hindi ito matignan ni Lola ng mata sa mata. Napatungo siya sa labis na hiya. Sino ka? Tanong ni Lolo Ignacio. Si Eduardo po, maikling sagot nito. Anong ginagawa mo rito? May diin sa boses ni Lolo Ignacio nang tanungin niya raw ito. Napatikhim si Eduardo o hindi agad nakasagot. Ngunit nang tingnan daw ito ni Lola Emilia ay tila nabuhayan ito ng loob at saka sumagot sa tanong na yon. Narito po ako para umakyat ng ligaw. Walang pagdadalawang isip na sabi nito. Ligaw? Sinong liligawan mo, si Bising? Tanong pang muli ng tatay ni Lola Emilia. Ay hindi po, si Emilia po, sagot nito. Nang mga oras na yon, papadudot ay labis na nasaktan si Lola Emilia dahil hindi raw naging magiliw ang pagtanggap ni Lolo Ignacio kay Eduardo. Marami raw tinanong ang tatay ni Lola Emilia kay Eduardo, kagaya ng ilang taon na ito, saan ito nakatira, anong hanap buhay ng mga magulang at anong baitang na nito sa pag-aaral. Lahat naman daw yon ay sinagot ni Eduardo na may paggalang ngunit hindi pa rin yon sapat kay Lolo Ignacio. Sinabihan pa raw nito na bumalik na lamang siya at manligaw kapag may napatunayan na at makasisiguro silang hindi magiging isang kahig isang tuka ang buhay ni Lola Emilia dito. Ayon kay Lola Emilia ay hindi naman sila mayaman. Yun din ang isa sa mga dahilan kung bakit parang naging overprotective si Lolo Ignacio sa kanila. Sila raw kasi ni Lola Bising ang tutulong sa pamilya nila kapag nakapagtapos at nakapagtrabaho na. At gaya ng laging sinasabi ng kanilang ama ay papayag lamang itong magkaroon sila ng nobyo kapag may trabaho at maganda na ang buhay nila. Bumalik sila sa hapagkainan ng walang imik habang si Eduardo ay bigong umalis. Nang matapos sa pagkain ay agad na pumasok sa kwarto si Lola Emilia para magmukmok at umiyak. Kasabay noon ang tuluyang pagbuhos ng ulan
na tila ba nakikidalamhati rin sa kalungkutang nararamdaman ni Lola para kay Eduardo. Hindi raw napatigil si Eduardo ng mga masasakit na salitang natanggap nito kay Lolo Ignacio upang ipagpatuloy ang namumuo nilang pagmamahalan sa isa't isa. Sa eskwelahan ay madalas pa rin silang nagkikita ngunit palihim na lang dahil baka may makaalam. Nagsabi kasi ang tatay ni Lola Emilia na kapag nakita silang magkasama ay otomatikong patitigilin siya sa pag-aaral at sa bahay na lamang, ngunit ayaw niya yung mangyari. Nalaman na rin naman ni Lola Bising, kapatid ni Lola Emilia na ina ng nanay ko, na may namumuo na ngang pag-iibigan kay Eduardo at kay Lola Emilia, ngunit sinuportahan niya ang kapatid. Ayaw ni Lola Bising na maging katulad ng kanilang tatay na magiging hadlang sa pag-iibigan na namumuo sa pagitan ng dalawa. Katwiran din ito ay likas sa tao ang makaramdam ng pag-ibig at umibig, kaya't sino siya para hadlangan ang kanyang nag-iisang kapatid. Dumating ang araw ng pagtatapos at tumakas daw si Lola para lang makipagkita kay Eduardo sa bakanting lote na kanilang itinuring bilang paboritong lugar. Kinasabwat niya si Lola Bising at ang sabi niya kapag daw nagtanong ang kanilang mga magulang ay sumama lamang ito saglit sa mga kaibigan para mamasyal. Nang sabihin naman daw yon ni Lola Bising sa kanilang ama at ina ay pumayag ito, basta't dapat daw ay bumalik din kaagad dahil magkakaroon ng kaunting salo-salo bilang selebrasyon sa kanilang pagtatapos. Eduardo, tawag ni Lola Emilia rito. Naroon yon sa ilalim ng puno ng mangga kung saan sila madalas magpahinga kapag pumupunta sa malawak na bakanting lote na yon. Agad naman itong napangiti at niyakap si Lola. Mahigpit na yakap na animoy hindi na sila muli pang magkikita. Buti at dumating ka. Akala ko'y tuluyan mo na akong kakalimutan. Mahal kong Emilia, sambit nito. Napangiti si Lola nang marinig yon kaya tumugon siya. Maaari ko namang bang kalimutan ang mahal kong si Eduardo? Sabi nito na naging dahilan daw ng pagngiti nito ng malaki. Mahal na mahal kita, Emilia. Handa akong maghintay sa iyo. Mahingi ko lamang ang kamay mo sa iyong mga magulang. Hayaan mo at sisikapin kong may mapatunayan sa buhay para sa iyo. Hindi mo naman kailangan gawin yon, Eduardo. Mahal kita. At tanggap kita kung ano ang meron ka. Mahal mo ko? Tama bang narinig ko? Mahal mo ko? Ibig sabihin ba noon ay hindi natuloy ang sasabihin ni Eduardo nang si Lola na mismo ang sumagot. Oo, mahal kita at sige, kahit na hindi ka formal na pinayagan ni Itay na umakyat ng ligaw sa akin ay oo, sinasagot na kita. Tayo na, may ngiting sabi pa ni Lola. Papadudot pinagbasdan ko ang mukha ni Lola ng mga oras na yon habang kinikwento ang kanyang karanasan at napakasarap niyang titigan habang sinasariwa ang nakaraan ng kahapon. Kwento pa ni Lola ay siya na mismo ang nagsabi kay Eduardo na magtana na labang daw sila upang tuluyan na silang magsama ngunit tumutol ito. Inisip nitong lalong hindi magiging maganda ang tingin ng kanyang tatay dito at isa pa ay ayaw daw ni Eduardo na sirain ang kinabukasan ni Lola. Nais nitong makapag-aral siya at gumanda ang buhay nang sa gayon ay maipakita nito sa kanyang tatay na meron siyang kayang patunayan. Napakabait po talaga ni Eduardo, Lola. Kung sa ibang lalaki yon ay baka sinunggaban na yung offer ninyo na makipagtanan. At saka ibig sabihin po ay naging kayo ng hindi alam ng inyong inay at itay? Paano po yun? Makuryosidad kong tanong. Oo, Ria, apo. Mahirap, napakahirap dahil tago ang naging relasyon namin. Tutuntong pa lang kasi ako noon sa kolehiyo. At muling nagpatuloy si Lola Emilia sa pagkukwento. Salamat, Emilia, mahal na mahal kita, salamat. Ang sabi ni Lola ay niyakap siyang muli ni Eduardo ng mahigpit at hinalikan siya nito sa noo. Mahal din kita, Eduardo, ngunit gusto kong sabihin sa iyo na eto na ang oras na lalayo ako dahil kinakailangan kong mag-aral ng kolehiyo sa Quezon. Malungkot na sabi pa ni Lola.
Si Eduardo din ay nalulungkot man ngunit tinanggap ito. Noon pa man ay may kamalayan na ito na sa ibang lugar mag-aaral si Lola oras na tumungtong ito sa kolehiyo. May ibang paraan pa naman daw para magpatuloy ang kanilang komunikasyon. Ito ay sa pamamagitan ng pagsusulat sa bawat isa. Ang importante sa kanya na mga oras na yon ay sila na ni Lola Emilia at doon pa lang ay wala ng pagsidla ng kasiyahang nararamdaman niya. Umaga ng Huwebes, Papa Dudut, 2 araw matapos ang kanilang pagtatapos sa high school, ay tumulak na nga si Lola papunta sa Quezon para doon na tumira habang nag-aaral. Bago pa man tuluyang umalis ay nag-iwan ng sulat si Lola sa isang kartero sa kanilang nayon at naka-address ito sa bahay ni Eduardo. Natanggap naman yon ng lalaki at nakasaad sa sulat na yon na nakalis na si Lola patungo sa Quezon at panalangin niya na lagi mag-iingat si Eduardo. Sa ganung paraan ay nagpatuloy ang komunikasyon nila Papa Dudut ayon kay Lola Emilia. Ang mahirap lang noon ay ilang araw o minsan ngaraw ay linggo pa bago dumating ang liham at may kamahalan din ang pagpapadala ng liham. Gayunman ay gumagaan daw ang loob ni Lola sa tuwing makakatanggap siya ng liham dito dahil may kalakip yung larawan at palaging ipinapadama ni Eduardo kahit nasa sulat lamang na mahal niya si Lola Emilia. Ngunit dumating ang araw na naging dahilan ng pagguho ng mundo ni Lola Emilia mula sa sulat na natanggap niya. Hindi si Eduardo ang nagpadala nito kundi ang magulang nito. Nakasaad sa sulat na malubhang naging karamdaman ni Eduardo. Dahil sa labis na kasipagan nito sa pagtatrabaho ay nakakuha ito ng pulmonya. Humina ang baga ng lalaki at binigyan ng taning ng doktor dahil na rin sa komplikasyon. Sabi ni Lola ay sobra siyang nabalisa ng mga oras na yon. Wala rin siyang magawa kundi ang umiyak at mag-alala. Hindi siya nakauwi ng kanilang nayon hanggang sa huling sandali ni Eduardo sa mundo. Wala rin kasi siyang sapat na pera na pamasahe dahil pinag-aaral lang siya ng kanyang tiyahin at ang ipinapadala ng kanyang mga magulang ay sapat lang sa gastusin sa eskwelahan. Makalipas nga ang ilang panglinggo ay nakatanggap muli ng sulat si Lola na nagsasabing wala na si Eduardo. Ganon lang daw kadali Papa Dudut. Para bang sa isang pitik ng daliri na wala na lamang ito. Nakasaad din sa sulat na natanggap ni Lola ay walang ibang bukang bibig si Eduardo hanggang sa huling hininga nito kundi ang pagmamahal niya kay Lola Emilia. Sobrang lungkot ko nun, Ria Apo. Hindi ko alam ang gagawin ko. Gusto ko na lang ding mawala dahil parang nawalan na rin naman ako ng isa sa mga dahilan para mabuhay. Nang sabihin niyo ni Lola ay lumanda sa mga luha sa kanyang mga mata hanggang sa kulubot niyang mga pisngi. Hindi ko rin namalayang napapayak na rin ako sa pakikinig sa kanya Papa Dudut. Maring hindi ganun kalaki ang impact ng kalungkutang yon sa akin pero kay Lola natitiyak kong parang winawasak ang puso niya dahil sa pangyayaring yon. Wala akong ibang minahal kundi si Eduardo Apo. Hindi na rin ako nagmahal ng iba mula nung nawala siya. Dahil sa palagay ko'y hindi na ako makakatagpo pa ng lalaking kagaya niya. Siya lang ang mamahalin ko Apo, siya lang. Litanya ni Lola. Ibig sabihin po Lola hanggang sa mawala si Eduardo ay walang nakaalam na naging magnobyo at magnobya kayo? Oo Apo, at yun ang isa sa mga pinagsisisihan ko. Hindi ko man lang naipagmalaki sa mundo kung gaano kabait na tao si Eduardo at kung gaano ko siya kamahal. Sagot nito. Nabanggit din ni Lola Emilia Papa Dudut na noong nakapagtapos siya ng pag-aaral at nakapagtrabaho sa pampublikong paaralan ay binisita niya ang puntod ni Eduardo at inalayan niya ng mataimtim na pagdarasal. Kasabay noon ay ang pagbibigay niya rito ng bulaklak at pagtirik ng kandila. Dama ko ang labis na pagmamahal ni Lola kay Eduardo Papa Dudut at ganoon din si Eduardo kay Lola. Siguro kung nabubuhay ng matagal ang lalaking minahal ni Lola ay tiyak na masaya na ang pamilya nila ngayon at may mga anak na mag-aalaga sa kanya. Ganoon man, nandito naman kami para alagaan si Lola Emilia. Nandito kaming magkakapatid para gabayan siya sa mga huling sandali niya rito sa mundo. O sige na Apot, naabala pa kita. Pasensya ka na't nakapagkwento si Lola mo ha. Sadyang nagunita ko lang ang alaalang yon tuwing tag-ulan. Dahil ng mga panahong yon
Yun ang una kaming nagkakilala. Ano po ba kayo Lola? Hindi po kayo abala. Ang totoo nga sobra po akong nalungkot at kinilig sa kwento ninyo. Sige po magpahinga muna kayo. Tawagin nyo na lamang po ako kapag kailangan nyo ako ha. Paalam ko at tuluyan ang pumunta ng sala upang manood ng palabas sa TV. Sa ngayon ay ayos naman po si Lola at malusog siya. Paminsan-minsan ay nakikita kong nakatanaw siya sa bintana at parang malalim ang iniisip ngunit hinayaan ko na lamang siya. Dahil sa tingin ko ay ginugunita lamang niya ang mga alaalang nagpasaya sa kanya noon. Hanggang dito na lamang po ang kwentong ito Papa Dudut, sana po ay nagustuhan ninyo. At ng inyong mga tagapakinig, sana rin po ay patuloy po kayong pagpalain ng may kapal at marami pa kayong kwentong mabasa. Lubos na gumagalang, Ria. Tunay nga ang kasabihang na habang buhay ang isang tao ay ipadama mo ang iyong pagmamahal dahil oras na mawala ito ay hindi na natin pa maaaring gawin yon. Tandaan na laging nasa huli ang pagsisisi kaya hanggat kaya natin gawin ang isang bagay para sa isang tao ay gawin natin ito. Hangad ko na nasa mabuting kalagayan lagi ang Lola Emilia Moria at sana rin ay pagpalain kayo ng buong may kapal. Ito ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Hanapin din po ang Kaistorya YouTube channel. Para sa majority pong storya dyan ay mga horror. At ganoon din po ang Papa Dudut Family YouTube channel. Lahat po ng mga link niyan ay makikita sa main channel na ito. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, ito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.